Okay? John chapter 16, mula po sa verse 4, dun sa second sentence. I did not say these things to you from the beginning because I was with you. But now I'm going to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. I still have things to say to you, but I cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will now speak on His own authority. But whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. All that the Father is mine, therefore I said that He will take what is mine and declare it to you. Tayo po ay manalangin. Ama, tulungan mo kami sa pag-unawa sa ministeryo, Panginoon, ng Banal na Espiritu sa kinalaman sa aming kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito na aming pag-aaralan at tatalakayin. Makita namin, Lord God, na ang ginagawa mo sa aming kaligtasan ay ganoon kalaki na hindi lang ito natapos nung aming tinanggap ang Panginoong Yesus. Pagkos ito'y nagpapatuloy hanggang sa muli mo kaming buhayin, Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na maging malinaw ito sa amin at ma-appreciate namin, O Lord God, at makita namin na lahat ng aming ginagawa ay hindi saganang amin, pagkos ito ay ministeryo, Panginoon, ng Santong Espiritu. Thank you, Father God, sa iyo po lamang ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, okay. Have you ever wondered ano ang nangyari? 16 verse 4. Opo, 16 verse 4 hanggang sa verse, ano yung binasa natin? 15. 15. Okay, have you ever wondered ano ang nagaganap sa buhay ng Kristiyano mula nung tinanggap niyo si Christ hanggang sa tayo ay kunin ni God? Halimbawa, dumating na siya ulit or mamatay tayo. Anong mangyayari? Anong magaganap during that time? Marami kasi iniisip ng mga Christians, lalo na kapag hindi kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, iniisip lang ng marami ay pagkatanggap mo kay Jesus, yun na yung start ng Christian life. Tama? Pagkatapos doon, yung future ay yung pagbabalik ni Christ o yung pagkuha sa atin. Tapos, in between, pagpapalain tayo ni God. Yung buhay natin pagkatapos natin tinanggap si Christ, hanggang sa dumating siya o hanggang sa kunin niya tayo, pagpapalain lang tayo ni God noon. Or merong mga pagsubok, nag-grow lang tayo sa mga pagsubok na yun. O naiintindihan lang natin na ang buhay na ito ay hindi aksidente. Merong reason si God kung bakit tayo dinala dito sa lupa. Parang ganun lang yung iniisip ng marami doon sa tinatawag na Christian life. Kaso hindi yan ganun lang. Actually, ang kaligtasan natin ay hindi po natapos nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Hindi yun hanggang doon lang. Nung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, yun yung start. That is the sign that you were regenerated by God. Okay? Yun ang patunay na tayo po ay binuhay ng Panginoon. Binuhay tayo. Nagkaroon ng something, ng sabihin na natin, parang magic. Okay? Parang magic kasi dati kang patay, bigla kang nabuhay. Nakilala mo si God, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nagsisi ka ng kasalanan mo, natatandaan niyo yung topic natin about the Ordo Salutis, yung Order of Salvation, yung unang series natin dito sa Gospel. Ngayon po ay nasa pangatlo na tayo. Una natin is yung Order of Salvation, ano pagkakasunod-sunod. Natatandaan niyo pa ba? May notes pa ba kayo nun? Yung pagkakasunod-sunod ng kaligtasan yung nangyari sa atin. Pinlano ng Panginoon. Tapos, tayo ay pinredestined. Tapos, tayo ay tinawag. Nung pagkatawag sa atin, ano nangyari?
Binuhay tayo, nagkaroon ng regeneration. Sa regeneration na yun, pagkatapos ikaw ay side by side, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya at ikaw ay nagsisi. Pagkatapos, meron tinatawag na justification, na-justify tayo doon dahil sa pagsisisi natin yun. Pagkatapos, anong nangyari? Along the way, sanctification, di ba? Tayo ay pinapaging banal ng Panginoon hanggang sa dumating yung araw na tinatawag na glorification o yung pagkuha sa atin, yung pagbibigay sa atin ng bagong katawan. Okay, ng bagong katawan, ng bagong glorified body na tinatawag. Ang kaligtasan po natin ay hindi po nangyari lang nung pagtanggap. Actually, it was planned before time. Ibig sabihin, yung kaligtasan mo, matagal na siyang ipinlano, hindi ka pa sinisilang, hindi pa ginagawa yung buong mundo. Okay? Pero hindi rin natapos nung tumanggap ka. Kasi nung pagtanggap mo, nung nire-regenerate ka, nung na-justify tayo, nagsisi, nag-repent ka, hindi yun natapos doon. Why? Kasi yung mismong sanctification ay also a process of salvation. Kaya tayo pinapaging banal ni God. Okay? Bakit tayo kailangan pabanalin? Ligtas ka na naman. Dito nagkakaroon ng extremes ang mga iniisip ng mga Arminians sa mga Calvinists. Kasi iniisip ng mga Arminians, yung mga naniniwala na ang kaligtasan ay may part sila, iniisip nila, yung mga Calvinists niyan, kaya ganyan yung mga yan, nakakatakot yung doktrina nila, doktrina ng demonyo. Kasi kapag naniwala ka o naligtas ka, pwede ka na gumawa ng mali. That's wrong. Hindi ganun ang tinuturo ng Scripture. Hindi yun ang tinuturo ng Calvinism o yung naniniwala sa mga doctrines of grace. Naniniwala po tayo na tayo niligtas ni God, na-regenerate tayo, pero hindi po yun doon natapos sapagkat the process of sanctification itself is also part of the process of salvation. Ibig sabihin, hindi natapos, kung tinanggap mo, okay na. Kailangan tayong baguhin ng Panginoon unti-unti because kailangan makita sa atin yung impute ni God sa atin, yung isinaksak ng Diyos sa atin, yung in-inject. Para tayong mga binakunahan. Okay? Ang ibinakuna sa atin yung righteousness ni Christ. Natatandaan niyo ba yung sabi ko sa inyo about the holiness? Nung naging Christian tayo, anong ginawa ni Jesus? Doon sa cross. Sa atin. Ano nangyari? Nagkaroon ng pagpapalit. Ano yun? Yung tinatawag na imputation. Ano nangyari? Yung kasalanan natin, napunta kay Jesus, yun yung pinarusahan ni Father, yung kasalanan na yun. Through the death of Christ. Yun yung naging bayad ni Jesus Christ. Pero hindi yun naging ganun lang. Bagkus, ano nangyari? Yung righteousness ni Christ, yun yung inimpute sa atin. Pero hindi yun yung parang mga engot lang na tipong parang tinakpan ka lang. Tapos pwede ka nang gumawa ulit ng masama. Ano yung lokohan? Hindi ganun yun. Yung inimpute na righteousness ni Christ sa atin during the salvation that Christ said, it is finished. Yung sinabi niya doon sa cross. Merong sinaksak sa atin, merong in-inject sa ating righteousness. Yung in-inject na yun, this righteousness will grow. At yung growth na yun ay mangyayari during the sanctification. Mula nung ikaw ay na-born again, hanggang sa time na ikaw ay pupunin ni God, doon lumalago yung righteousness na yun. And that part is also a work of the Holy Spirit. That's why, what I'm going to preach to you this morning is what is the role of the Holy Spirit in our salvation. Hindi natin na-appreciate masyado ang Holy Spirit. Na-appreciate lang yan ng marami, lalo ng mga Pentecostals, appreciate nila kasi iniisip nila that the Holy Spirit what? Oo, puspos. Anong ginagawa? Pinapatalon sila dun. Ano ba? Pinapatumba sila. Pinagsasalita sila ng kung ano-ano. Pinapatawa sila. Iikot-ikot, di ba? Pero, basahin nyo sa Bible kung meron gano'n, wala kayong mababasa nun. Magugulat kayo na ang ministry ng Holy Spirit is very much different to what we see right now in this world.
Kasi ang role ng Holy Spirit, malaking parte po niyan ay kaparte siya dun sa ginagawa ng Trinity. Okay? The Holy Spirit is not just a separate person from the two, from God the Father and God the Son. The Holy Spirit has also His separate ministry, a specific ministry of His own. If God the Father is the one who plans for salvation, pinlano ko si Liberty na maligtas sa date na ito, sa panahon na ito, sa lugar na ito, with these circumstances, si God the Father mo nga. Si Christ naman yung namatay sa cross para matupad yung kabayaran dun sa kasalanan ni Liberty Lopanglo. Si Holy Spirit naman ang siyang kikilos kung paano yun mangyayari. There is a specific ministry the Holy Spirit is doing in our lives. At hindi natin yung dapat maisang tabi. Okay? Ang ganda nung binanggit dun sa 13 and 14 na binasa natin kanina. Ang sabi dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will guide you into all the truth. Ang sabi niya, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. For He will not speak on His own authority. Ibig sabihin, He will not be departed from the ministry of the two, God the Father and God the Son. Hindi siya hihiwalay, pero meron siyang specific. Iyon yung beauty ng Trinity na dapat rin natin maintindihan. Kaya sila Trinity, kaya sila Trinidad. Kasi, three distinct persons sila. Yet, they do not set apart. Okay? They do not set apart. They have their own doings. Meron silang kanya-kanyang mga trabaho. Pero hindi sila naghihiwa-hiwalay. And we're going to do a microscopic dissection, kumbaga, with the work of the Holy Spirit. Titingnan natin, kasi madalas lang na-emphasize, madalas lang ninyong iniintindi pag dating sa kaligtasan ay yung ginawa ni Christ sa cross. Tama? Lahat ng tao sa buong mundo, yun lang iniisip. Pagdating sa kaligtasan, sino nag-save? Si Jesus. Kasi siya yung naging sacrifice. That's wrong. It's the whole Godhead, the three of them. Dahil kung hindi pinlano ni God na maligtas ka, you won't be saved. At kung hindi kikilos si Holy Spirit para buhayin ka, wala. That's why the whole Trinity works in our salvation. Okay? So the Holy Spirit is not just a personality, but He has this distinct work in regards to our salvation. Okay? Si Christ, siya yung gumawa ng justice, blessing para sa salvation, pero ang Holy Spirit ay nagpapakita ng sarili niyang trabaho. So, bibigyan ko kayo ng mga bagay na ginawa ng Holy Spirit. Sa Old Testament, hindi siya known as Trinity, right? Ang God. Alam lang nila, sabi nga, Hear O Israel, the Lord our God is one. Noon, nung Old Testament, hindi nila naiintindihan yung Trinity. Alam lang nila, there is one God. Pinakilala ni Yahweh ang kanyang sarili as one. Yes, He is one. Pero He has three distinct persons. Hindi niya yun pinakita sa kanila kasi magpagkakamalan siya, polytheism din. Mapagkakamalan siyang tatlong Diyos, which is hindi. Kasi yung karatig bayan ng Israel are all polytheistic. Okay? Ano ibig sabihin? Maraming Diyos. Ang Egypt, maraming Diyos. Ang Palestine, maraming Diyos. Lahat ng bayan doon, maraming Diyos. Siya lang ang merong iisang Diyos. Ang Israel lang. So nagpakilala si Yahweh as one God to them. Pero hindi po naialis that there are the manifestations of the Trinity in the Old Testament. Kagaya ng mga naituro ko sa inyo before, there are times that the angel of the Lord is speaking or manifesting before certain persons in the Old Testament. Tama? Mayroong mga tao sa Old Testament na nagpapakita yung angel of the Lord. Napakita ko sa inyo noon, naituro ko sa inyo, kapag sinabing the angel of the Lord, mayroong something yun. May kakaiba doon. Why? Kung natatandaan ninyo, the angel of the Lord appears to Abraham.
Pero magugulat kayo, bakit ang sabi ng angel is, nakita ko ang katapatan mo. Kanino? Sa Diyos? Sa akin! Di ba kayo natatakot doon? Angel yung nagsasabi, katapatan mo sa akin. Kasi yung word na angel doon is not just angelos, na angel with wings, o cherubim, or archangel din. But angel meaning the messenger of God, which is also a synonym of Messiah, the messenger. Ibig sabihin, there are times na nagpapakita si second person ng Trinity, the messenger, the second person. Hindi lang siya kilala as, wala pa siyang name as Jesus. Okay? Kung natatandaan ninyo sa Daniel, merong isang lumitaw na ang tawag ay the Ancient of Days. Ang sabi nung lalaki na angel na kaharap ni Daniel, sabi niya, I am the Ancient of Days. At binanggit ng Revelation na ang Ancient of Days ay si Jesus Christ. Ibig sabihin, Daniel met Jesus Christ. Okay? There was also an angel who came in Sodom and Gomorrah. Okay? Ang sabi ng angel kay Abraham, if I would see 20, 40, or 10 persons, di ba? Una, marami muna, tinatanong ni Abraham, kumakita po ba kayo ng ganito karami? Kukunamin niyo po ba Sodom and Gomorrah? Hindi. Bakit Lord ang tawag doon at hindi sinasaway ng angel si Abraham na tawagin siyang Lord? At may karapatan siyang manggunaw. It is just a single angel. Therefore, there might be something more than an angel sa parang yun. Yung word na I am na ginamit nung burning bush, ang sabi, sino po kayo, Panginoon? Sabi ka ni Moses. Ano sabi nung burning bush? I am who I am. That word I am is also the same word that Jesus gave to those, yung mga sundalo na kukuha sa kanya doon sa Gethsemane. Ang sabi sa Gethsemane ni Jesus, sino hinahanap niyo? Si Jesus po ng Nazareth. Ano sabi ni Jesus? I am. Yung word na I am na yun is the name that the burning bush said. At magugulat kayo na ang sinabi doon, dinescribe nung gospel, ano nangyari doon sa mga nakaharap sa kanya. Nabuwal. Nagulagta sila. Nung sinabi yung word na I am, the presence of God, boom. They were shocked with the presence of the Lord. It means that the burning bush person of God is also the second person of the Trinity. It means si Jesus nag-a-appear na in the Old Testament. Though no one knows that it is Jesus. Wala. Ang tawag nga sa kanya, angel of the Lord, the angel of God, the messenger. Okay? Yun yung second. But, huwag niyo makalimutan, Pastor, is the Holy Spirit already there in the Old Testament? Yes. Though the Old Testament doesn't know yet the concept of the Trinity, the Bible is very clear that the Old Testament works, the Holy Spirit works in the Old Testament. Okay? I will give you some instance. Okay? Ang Holy Spirit, figuratively, binanggit dun sa Job chapter 32, gumamit ka agad ng word, Job 32:8, yung word na breath of God. Breath. Hininga. Na laging ginagamit din in the New Testament as patungkol sa Holy Spirit. Sa Psalms 33 verse 6, ginamit din yan. Dali po abuksan natin. Psalms
By the word of the Lord, heavens were made, and by the breath of His mouth, all their host. Yung word na breath, o ay hininga, air, wind, laging ginagamit yan, it denotes always to the Holy Spirit. Kaya nga, diyan pa lang, meron na tayong clue that the Holy Spirit is already working. Okay? Yung word na Spirit of God. Yung word na Spirit of God. Sa Job 33, Job 33, I think verse 4 yata. Ayun. Verse 4. Magugulat kayo dyan na ginamit na yung word na the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life, which is the work of the Holy Spirit. Wala pa yung term na Holy Spirit dyan. Wala kayong makikitang term sa Old Testament na Holy Spirit. Naging klaro lang ang terminology ng Trinity pagdating ng New, especially pagdating kay Paul. Nung tinuro na ni Paul yung doktrina ng Trinity, especially nung nagbibigay siya ng emphasis sa work ng Holy Spirit. But even si Christ, in His ministry, nagkaroon siya ng distinction between the Father, Himself, and the one whom He will send. Yung binasa natin kanina sa John chapter 16. Di ba? The Father will send you, and I will send you. Binabanggit niya pa rin doon. The Comforter, which is si Holy Spirit. Okay, so ibig sabihin, naging klaro lang talaga yung teaching ng New Testament sa Trinity. Pero in the Old Testament, it's already there. Though it is very silent. Hindi pa siya nakukumpleto o hindi pa nabubuo lang yung concept. Kumbaga, yung mga writers ng Old Testament, alam nila na si God the Father, ano siya sa heaven. Alam din nila na si God ay nagmamanifest din sa kanila. So, through being, pwedeng parang in a human form. Ang tawag nila ay angel of the Lord. Tapos nagmamanifest din siya through the Spirit. Ang intindi nila, it's all one. Hindi nila naiintindihan that they are three distinct persons until the New Testament came. Okay? So, hindi huwanes ang Old Testament, ha? Hindi totoo na, anong Old Testament, isa lang sila. Pagdating ng New Testament, nag-bolt out sila. Nagwahiwalay, hindi totoo yun. They are all three persons noon pa man. They manifest themselves three persons noon pa man. Kaya lang, hindi lang yun naiintindihan pa yung buong concept ng Trinity. Tapos, the Holy Spirit is already working. Okay? So, na-explain ko na sa inyo yung ginawa ni Christ ng Old Testament, though they are just summary. Pero, ang focus natin ngayon is about the Holy Spirit. So, ano pa yung mga ginawa ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit, o the Spirit of the Lord, empowers or gives extraordinary physical abilities ng Old Testament. Okay? Kung naalala niyo sa Judges, okay? Yung mga inaaral natin, yung tinuturo nila ni Pastor Charlie, tinan nyo, Judges 3 verse 10. Makikita nyo dyan merong mga binanggit dyan. Judges 3 verse 10, yung sinabi. The Spirit of the Lord was upon him, and he judged Israel, went to war, and the Lord gave Cushan, Rishantaim, king of Mesopotamia, into his hand. Ibig sabihin, it is the Spirit of God na siyang sumasa kanya kung sino man yung judge na sinasabi dyan. Binanggit din yan sa 6:34 ng Judges, 11:29, 13:25, 14:6, 15:14. Those are the moments na binanggit yon. 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14:6, saka sa 15:14 ng Judges. Binanggit lagi that the Spirit of the Lord was upon that judge. Hindi pwedeng maging judge ang isang tao o yung hukom o yung warrior na ginagamit ni God para puksain yung mga kalaban nila kung hindi sa kanya yung Spirit. Sino ba yun sa Trinity? Sino ba yung pumupuspos? Sino ba yung lumulukob sa tao? Is it Jesus? No. Is it God the Father? No. It is the Holy Spirit who always
feeling or in feeling or being beside of that person. Okay? Hindi lang doon. Hindi lang sa extra, kasi doon sa Judges, physical power yung yung nandun, natatanda niyo si Samson, di ba? Si Samson, si Gideon, na kayang lumubig ng libo-libo, kahit naiisa lang siya, di ba? Sila Jephthah, iba-ibang mga warriors ng Judges, yung Spirit ni God, the Holy Spirit, empowers them. Pero hindi ho yun nagtapos sa Spirit, sa empowering physically. There were also times na yung Spirit ni God ay nagmamanifest o nagbibigay ng intellectual capacity. Kung natatandaan niyo sa Job 32, there was a friend of Job na nagbibigay ng wisdom sa kanya. 32, hindi po. Job 32:8. Sorry. Job. Let us look at Job 32, verse 8. Tingnan niyo yung binabanggit dito. But it is the Spirit in man, the breath of the Almighty, that makes him understand. It is the Holy Spirit that makes a person understand. In the Old Testament, pinakita na sabi ni Elihu, okay, the friend of Job, nung time na si Job ay desperado na gusto ko nang mamatay, Lord, patayin mo na lang ako. Iniwan na ako ng lahat, naubos ng lahat. Okay? Tapos kinausap siya ng mga kaibigan niya, sabi ng mga kaibigan niya, kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan. Sabi nga nang magsisi ka sa kasalanan mo. Sabi nga ng mga kaibigan niya. There was a friend that God sent to Job, that is in the person of Elihu. And sabi ni Elihu sa kanya, ang unawa ay nagmumula sa Espiritu ng Panginoon. Hindi mo ito maintindihan kung hindi sa iyo ang Spirit ni God. That's why the Holy Spirit makes us understand. Yun ang dahilan kung bakit maraming bumabasa ng Bible hindi naiintindihan. Yun ang dahilan kung bakit maraming denomination, maraming relihiyon na gumagamit ng Bible, pero iba-iba tayo ng unawa. Dahil hindi sila kinakasihan o hindi sila sinasamahan o ipinapaunawa ng Holy Spirit sa kanila ang Bible. That's why. So, sa Isaiah 11 ito, maganda rin. Sige po, Pastor. Apo, ano ba sinabi po dyan? Isaiah 11 ito, maganda rin. Isaiah Chapter 11. 11. Pakibasa, Pastor. Anong sinasabi po? The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Thank you po. Napakaganda nung binasa niyo, Pastor. Makikita niyo dyan na the Spirit of God is the one who makes us able to understand. It's not you. Kaya kung magtataka kayo, bakit parang mas marunong yung mga... Bakit parang yung iba mas magaling mag-interpret ng Bible? Yung iba hindi. That's not true. Hindi sila mas magaling. It is the Spirit of God who makes them understand. Naintindihan niyo? Nakuha niyo? It's the Holy Spirit that makes a person understand, not us. Okay? Ano pa po? Opo. Ano pa? Hindi lang yan sa understanding, hindi lang sa physical abilities. Magugulat kayo that even artistic abilities, it is also the Holy Spirit who makes them their craftsmanship very well. Kung natatandaan ninyo, in the Old Testament, sa Exodus, merong nabanggit niyan. In Genesis 28 verse 3, merong mga in-empower ang Holy Spirit o ang Spirit of the Lord para maging maganda o magaling yung mga design na gagawin sa tabernacle. Okay? Saka sa Ark of the Covenant, saka sa ibang mga ipinapagawa ng Panginoon. Exodus chapter 28, verse 3, ito na yung sinasabi niya. You shall speak to all the skillful whom I have filled with the Spirit. See? At that time, the Spirit is infilling persons.
Okay? Pero skills yung ibinibigay niya. Okay? That they make Aaron's garment to consecrate him for my priesthood. Tagatahi ng damit, puspos. Nakuha niyo yun? Ang Holy Spirit ang siyang kumilos para gumawa at kumilos dun sa tagatahi ng damit ni Aaron. Ibig sabihin, tagatahi lang inspired pa. Di ba? Ang galing nun eh. Chapter 31, meron ba dyan eh? Chapter 31. Exodus 31. Meron akong nakita eh. 31, try natin verse 3. Yeah. Then, I have filled him with the Spirit of God. With what? With ability, intelligence, with knowledge, and craftsmanship. Kaya meron tayong mga workers na nagugulat nga kayo, di ba? Wow, nakaka-bless yung kanyang ministry. Even the craftsmanship may be given by the Holy Spirit. Pwede yun. It's the work of the Holy Spirit. Okay? So, yan yung physical abilities. Pangalawa, the Holy Spirit also make a person qualified to certain offices sa bawat trabaho o mga ginagampanan. Kung natatandaan ninyo, it is the Holy Spirit or it's the Spirit of God who assisted Moses. Okay, sa Numbers 11, akala kasi natin dito, si God the Father lang ang kumikilos kay Moses eh. Numbers 11, verse 17, yun ang yung dinawit ko. 11 verse 17. Ang sabi dito, and I will come down and talk with you there, and I will take some of the Spirit that is on you to put on them. And they shall bear burden of the people with you, so that you may not bear it yourself alone. Meron palang kumikilos kay Moses na nasa sa kanya. Okay, kaya lang nag-iisa siya. So, ito yung pagpili ng 72 elders. Okay, so ang sabi ni God, pumili ka ng 72 elders na makakatulong mo, and I will get some spirit from you. Hindi spirit ni Moses yan, hindi na niya yung word na spirit yan. Ano ginamit? Small o big? Big letter. Sa S, sa spirit, right? Ibig sabihin, the authors pertaining to the Spirit of the Lord. Kumuha siya ng portion para punuin din yung mga 72 elders to lead Israel. Okay, hindi lang kay Moses. Nangyari rin yan kay Joshua. Okay, sa Numbers din, binanggit sa 27:18, that the Spirit of the Lord will be with Joshua. Okay? Tapos, kay Saul at kay David, kung natatandaan ninyo, during the anointing, every time that the king would be anointed, si Saul, si David, the Spirit of God was with them. 1 Samuel 10, binanggit yon. Kaya nga, nung aalisin na si Saul, anong sabi? Departed. Pinabayaan na si Saul. Iniwanan na si Saul. Ibig sabihin, even in the kingship, okay, sa pagiging hari, sa trabaho ng pagiging hari, it is still the Holy Spirit who works in them during the Old Testament times. Okay? Pagkatapos, nabanggit ko na sa inyo yung physical, intellectual, yung skills, sa offices. In regards to revelation, o yung pagpapahayag sa mga propeta, it is also a work of the Holy Spirit. Kung matatandaan ninyo si David sa Samuel 23 verse 2, binanggit niya doon, the Spirit of Jehovah spoke to me, and His word was upon my tongue. 2 Samuel 23:2. Binanggit niya doon. Okay?
So, si Holy Spirit in the Old Testament is working mightily. Okay? Ganon siya katindi. Ngayon, gusto ko makita ninyo, Pastor, paano po nag-work ang Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya? Para maintindihan natin yan, ganito. Ang Holy Spirit, hindi po humiwalay kay Jesus Christ. During the earthly ministry of Jesus Christ, even in the earthly ministry of Jesus Christ, kung natatandaan ninyo, papaikliin ko na lang, medyo kapos tayo sa oras. Nung nangusap yung angel kay Joseph, during his dream, anong sabi niya? Your wife Mary will conceive by Holy Spirit. Holy Spirit. From the very beginning, ando na si Holy Spirit para magbuntis si Mary. Pagkatapos ano nangyari? Saan ulit lumitaw yung word ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus Christ? During His baptism. Nung baptism ni Jesus Christ, anong sabi? Bumukas yung heaven, bumaba yung Holy Spirit like a dove. Saan? Saan pa ulit? Kung natatandaan niyo. During His fasting and temptation in the wilderness. Ano sabi? Spirit was with Him. Yun yung pumuno kay Jesus. Okay? Ano pa? Ano sabi ni Paul? Nung namatay si Jesus Christ, sino yung bumuhay? The Holy Spirit. Siya yung bumuhay kay Christ. Ibig sabihin, the Holy Spirit is very much active in the ministry of Jesus Christ. Doon pa lang. Ngayon, Pastor, paano naman sa buhay ng mga mananampalataya? Sa ministry ni Christ, nandun na siya. Okay? Pero, hindi lang doon natatapos. Ito yung ginawa ni Christ. Si Christ, He restores the right relationship natin kay God. Binayaran niya yung ginawa natin. Pero ang Holy Spirit, meron siyang ginawa. Okay? Ang una niyang ginawa is the illumination or yung pagpapaunawa sa atin ng ating kalalagayan. Therefore, para maintindihan mo yung sitwasyon na ikaw ay makasalanan, hindi niyo yung maintindihan ng Lord. Sino magpapaunawa nun sa atin? It is the Holy Spirit. Bago tayo magpakatuloy-tuloy dyan, balikan natin, binasa natin kanina sa John 16. Lalo na yung verse 13 and 14. Para maintindihan natin ang gusto. Sabi dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. The Holy Spirit guides us in all the truth. Tuturuan niya tayo sa lahat ng katotohanan. Okay? So, merong tinatawag na illumination. Pangalawa, okay, yung sa loob ng illumination na yan, diyan din mangyayari yung tinatawag na faith at yung ating conscience. Yung faith and conscience, diyan ngayon magkakaroon ng parang realization through the power of the Holy Spirit. Ano pa ba? Yung maisip mo na ikaw ay makasalanan, ma-realize mo na ano sitwasyon mo. That is the work of the Holy Spirit. Lahat ba ng tao na-realize yun? Nung makasalanan sila? Lahat ng tao naisip nila? Hindi. It is only the work of the Holy Spirit that makes you or will make you understand or realize that. Kaya nga sabi ko sa inyo, even the faith is gift of God. Okay? Even the faith is gift of God. Okay? Pangalawa, anong ginagawa ng Holy Spirit? So yun yung the first group of work that the Holy Spirit do is illumination, okay, and realization. The second group of work of the Holy Spirit that's doing in our life is the regeneration or the regenerating work of the Spirit. Ano nangyayari dyan sa regeneration na yan? Binubuhay niya tayo. He renews us. Binabago niya tayo and redeems us from the power of sin.
Regeneration, ibig sabihin, mabubuhay ka na dati ka patay. Dati kang patay. Hindi mo naiintindihan lahat ng naririnig mo. Baliwala lang yan. Pero because of the Holy Spirit, magkakaroon ka ng bagong buhay. Bubuhayin ka. Pagka binuhay ka, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng renewal. Hindi lang yun. Maaalis ka sa power of sin. Yung hatak ng kasalanan sa'yo, nagkakaroon ka na ngayon ng struggle sa sin. Hindi ka na all out, na okay lang. Naintindihan niyo po? At pangatlo, the third group of work of the Holy Spirit ay tinatawag na deliverance. Dito na ngayon nangyayari yung tinatawag na sanctification, na binabago tayo ni God araw-araw. Ang sabi doon sa binasa natin kanina, He will guide you into all the truth. The word guide will not just giving words, but also He will help you to walk day by day. Pag sinabing guide, hindi lang siya nagtuturo. But what is clear here is He will hold you, hahawakan ka niya, so that you will not fall. Though there may times that you will stumble. Tama? Nakakasala tayo. Yes or no? Yes. But He will not let you go. He will never let you go. He will never let you go away. You may go ponder, pwede kang magpalaboy-laboy, paminsan-minsan, nangyayari talaga yun. Pero the Lord will bring you back again to His arms. That is the work of the Holy Spirit. That's why He is called Holy Spirit. Because He will keep you holy. Okay? Yung unang binanggit ko sa inyo, yung patungkol sa illumination, meron niyang kinalaman doon sa work ni Christ sa cross. Kasi, ipapaunawa sa atin na tayo ay binayaran ni Christ. Tama? Tapos, yun naman doon sa pangalawa, na tayo ay renew, may kinalaman naman yan sa pagiging priest ni Christ. Kasi, pinapakita dito na tayo ay kailangang mabuhay o na magitan si Christ before God. Tapos pangatlo, doon sa pangatlong work naman, may kinalaman ito sa redemption naman sa atin in the future. Kumbaga, yung work ng Holy Spirit na binabago tayo araw-araw is a foretaste o patikim kung anong klaseng buhay ang holy life magkakaroon ng isang mananampalataya pagdating ng resurrection o ng pagkabuhay na magulit. Kung maiintindihan ninyo lang mabuti, yung work ng Holy Spirit works before, present, and future. Nawaya? Yung work ng Holy Spirit works before, ibig sabihin, sa time pa lang ni Christ. Present, nung binuhay tayo. Future, hanggang sa mamatay tayo, hanggang sa ulit tayo ni God. Okay? Yung work ng Holy Spirit moves even in our moral life. Agree? Agree ba kayo? In our moral life, na siyang ginagawa sa atin araw-araw. Pansinin niyo kay Paul, sabi niya, para saan ang gifts? For what? Gifts is what? To edify the church. The Holy Spirit gives gift para ma-ministry. Yung mga ministry binigay ni God, binigay ng Holy Spirit para ma-edify the church. That is for us to make holy. The fruit, para saan ang fruit? To make us holy. This life of ours, kaya ako tinatanong sa inyo, ano ang mangyayari pagkatapos mong tanggapin si Christ, hanggang doon sa pupunin ka na niya? Ano mangyayari sa'yo? Yung lifespan na yon, yung timespan na yon,
That is the foretaste of the holiness that we will have. Patikim. Kailangan tayo maging holy. Kasi, yung ating pupuntahan, we will be perfectly holy. So dito pa lang sa lupa, hanggang wala pa, hindi pa natin na-enjoy yung glorified body, ipina-enjoy na sa atin ni God yung holiness. Natatandaan niyo yung sinabi ko sa inyo last week, bakit gusto ni God na maging holy tayo? Dahil masama ang sin para sa atin. Because sin will bring bad to your life. Bad morally, bad emotionally, bad physically. No, kaya? Di ba, in-explain ko sa inyo, ultimo sa pagkain, bakit pinagbabawal ni God sa kanila yung mga pagkain na kinakain ng ibang bayan? Kung inyong iintindihin yung mga food na yun yung mga food na matataas ang cholesterol, yun yung mga food na matataas ang uric acid, yun yung mga food na madaling makamatay. Tama? Di ba ano ba yung mga binawal ni God sa amin? Baboy, ano ba? Mga walang kaliskis. The shellfish na matataas ang cholesterol and uric acid that will kill them. Ang pangako ni God sa kanila, they will be given long life. Eh kung kakainin nila yon, will they have a long life? No. Sino yung ano yung pinapakain sa kanila? Di ba trigo? Hindi bigas. Trigo. Kung tutuusin, pwede naman bigas. Pero bakit trigo ang binigay ni God sa kanila? Alam niyo ba na napakababa ng sugar content ng trigo? At napakataas ng fiber content nun? Ang ganda nun sa katawan. God gave them all that is beneficial to them, physically, emotionally, and spiritually. Kaya ayaw ni God sa kanila na umalis sa holiness. And that is the work of the Holy Spirit to keep us from doing sin, to make us holy still. Kaya tinutulungan tayo ng Holy Spirit during that span of time. Ganyan po na nakuha niyo yung nangyayari. Kaya nung tumagal tayo kay Jesus, hanggang sa kukunin tayo, the Holy Spirit works. Kaya ang Holy Spirit, napakaganda ng ginagawa niya sa salvation natin. Hindi lang po siya, hindi pong, kaya hindi nyo na siya kailangan tawagin kang Holy Spirit, I need you. Hindi nyo siya kailangan tawagin because He is already there beforehand. Kahit ano pa. And He is never leaving us, and He will not. Hindi nga lang siya guardian angel, kundi nangingialam siya talaga. At He will manipulate or do everything para to keep us holy. Yun yung trabaho niya. Okay? Kaya, we should understand, kung kayo man ay naging masunurin sa Panginoon, it's not yours. It's the work of the Holy Spirit. Kung kayo naman po ay nahihirapang sumunod, it's not yours, it's the work of the Holy Spirit. Kaya kayo nahihirapan. Kasi kung wala ang Holy Spirit, napakadali sa inyo gumawa ng sin. Pasalamat kayo, nahihirapan kayo sumunod. Ibig sabihin, you're struggling. There's somebody who's holding you, pinipigilan ang magtuloy-tuloy. Kasi kung wala ang Holy Spirit, landslide ka. Dudulas ka pa ilalim. Tuloy-tuloy ka. Lulog mo ka talaga sa kasalanan. Hindi ka na makakabangon. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang may Holy Spirit, babangon yan. Makakabangon at makakabalik. Pero ang walang Holy Spirit, lulubog yan. Kakainin yan ng sin. Hindi na yung makakabalik. Oh? Opo, binanggit ni Paul yun, ang context kasi nun, nagiging katitisuran para sa mga hindi Jews, sa mga Jews. Kasi meron mga naging Kristiyano na hindi Jews, na kumakain na noon pa ng mga binabawal ng mga Hudyo. Na ang ginagawa ng mga Hudyo, tama ba naman yung ginagawa ninyo? Kumakain kayo ng ganyan? Eh, binawal yan sa Old Testament. Ganon yung accusation ng mga Jews sa kanila. Kaya nilinaw ni Paul na hindi naman yun talaga nakakasama spiritually.
Hindi yun yung nagpaparumi sa inyo, kundi yung lumalabas sa inyo. Yun yung ano doon. So, hindi talaga yung food. Kaya nga sabi ko, it's not immoral. Okay? Binawal yan ni God kasi physically, makakasama yan sa kanila. Okay? Makakasama yan sa kanila. May mga binawal si God na ang dahilan is not spiritual, but because of physical. Okay? Halimbawa, yung pag-asawa ng ibang lahi, binawal yun, right? Pero bakit ang daming ibang lahi na nandun sa lineage ni Jesus Christ? Natatandaan niyo yung pinrelease ni Pastor Charlie nung Christmas? Bakit ang daming ibang lahi na nandun? Ginamit niya. Kasi there are commandments that is not spiritually ang reason kung bakit sinasabi. Minsan emotional. Minsan physical ang dahilan kung bakit nagpapawal yun. Sa food, physical ang dahilan. Pwede nyo naman sundin yun eh. Actually, kung susundin nyo nga maganda eh. Kaya lang, kung sanay na kayo kumain doon, ang hirap. Unang-unang, mahal ng baka, mahal ng lamb. Mamaya, sabi sa Jessica Soho yun, yung mga lamb, mga sheep na lutuin. Pero pag bumili naman kayo dito noon, libo, yun eh. Hindi nyo kakayanin na kainin yun palagi. Di ba? Ang mahal din ng trigo, kung bibili kayo, sa tinapay na lang, mas mahal ng doble ang wheat bread kaysa sa loaf bread. Di ba? Hindi tayo sanay at hindi economical sa atin. Di ba? Hindi natin tayo capable doon. Pugo, o konti lang ang pugo dito. Marami sa atin. Ano lang talaga, mga manok na 45 days, 30 days na nga lang ibang manok natin. Masama yun. Actually, yung mga manok natin sa sa tindahan ngayon, sa palengke. Sabi nung mga kilala ko, kasi sa DTI, di ba, pinomonitor din namin. Hindi na 45 days ang mga manok ngayon. 30 days na lang. Because of technology na nagamitan ng gamot. Means, masama sa health natin eh. Kasi artificial yung pagpapalaki ng manok. Diba? So, hindi lang yan hindi lang yung patamulo sa baboy. Lahat ng bagay na nakarurumi, masama. Kanina, sabi ko sa Sister Beck, the more na malambot yung tinapay, the more yeast na yun. Yeast. Ang palsa. And the more yeast, alam niyo ba yung yeast is bacteria, kaya ayaw ni Jesus nakasama dun sa di ba? Kaya ayaw niya nakasama dun sa Lord's Supper na may bacteria yung kinakain nila. Masama yun, pero mas gusto natin yung malambot. Sino ba gusto kumain ng tinapay na matigas? Di ba? Lalo na kung postiso kayo. Mas masarap yung malambot. Di ba gardenia mas mabenta kaysa sa ordinary pullman? Pag bumibili kayo sa mall, yung gardenia talagang dami-dami na ba? Sa kanerbang lambot niya talaga. Parang pag ginanon yun, yung isang loaf, pwede nyo ganun eh. Sobrang lambot niya eh. Kaya lang, but sa health natin din, di ba? Kaya lang wala na tayong mabibili na eh. No choice. Kaya binabawal talaga ni God sa totoo lang. Yun, kasi physically, masasaktan tayo ng hirapan tayo. Okay? So the Holy Spirit, balik tayo na sa topic ng Holy Spirit. The Holy Spirit works whole salvation time. Okay? The whole process of salvation, under the Holy Spirit. At ang pinakamatindi ito yung, hindi ko pa nababanggit sa huli. Ang sabi ni Paul, yung Spirit na bumuhay kay Christ is also the Holy Spirit who will resurrect us. So, hindi pa tapos yung work niya. Hindi pa tapos. Kailan matatapos? Kailan magkakaroon ng consummation? Pag-inuhay tayo. Kailan nangyayari yun? Yeah, di ba? So yung salvation process, the Holy Spirit is very much active. Okay? The Holy Spirit is very much active in the salvation process. Okay po? So, tayo po tayong lahat. Mahin, medyo napahaba tayo. Pero I hope na nakatulong sa inyo ng malaki sa pag-unawa ng ating kaligtasan. That the Holy Spirit works mightily, actively, the whole process of our salvation. Okay? Father God, thank you for the Holy Spirit, whom you have given us. From the beginning, Lord God, He works. The power who
raises up Jesus Christ, who guides the Lord, who baptizes the Lord Jesus Christ, who makes the power that Mary became pregnant, O God. And also, Lord, in our salvation, Lord, in the realization of our sinfulness, in the regeneration, and in the sanctification of this life. And Lord, mostly, pang-apat, yung resurrection na magaganap sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Father, I pray that the Holy Spirit would guide us continuously and always, and we thank you for that. We know na hindi po ito kukupas. Tulungan niyo po kami na appreciate namin itong lagi. And for us to always be remember na ang Holy Spirit na siya gumagawa ng lahat ng ito. The only thing we can do is to thank you. The only thing we can do is to appreciate, to worship you. Sapagkat yung aming kaligtasan mula sa simula hanggang sa katapus-tapusan, it is you who will work in us. Kaya nga Lord, nabanggit ni Paul, kaya niyong sabihin na ikaw na nagpasimula, He who began the good work in us will be faithful to complete it, Lord, until the day pabalik ng Panginoon Jesus. Kasi hindi mo kami iiwan sapagkat nandiyan ang Holy Spirit. Pinadala mo upang kumabay sa amin hanggang sa buhayin kaming muli. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-asa. Salamat sa biyayang ito na naniniwala kami na patuloy mo kaming babaguhin. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kami ay gagawin mong banal palagi, Panginoon. Though there are times that we fall, though there are times that we sin, but still, Lord God, the Holy Spirit is very much active to bring us back to your hands. Thank you, Lord. In Jesus' name, salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dalago naman tayo sa ating pagkakaloob. Kung ma-appreciate lang natin, gano'n ka-active. Magbukas na rin po tayo na ating mananalangin. Panginoon, sa maamin ng iyong biyaya. Kami po ay nagpapasalamat sa buong linggo ng iyong biyaya sa amin. And we ask again, hindi kami pwedeng mabuhay, Panginoon, kung hindi ka kikilos sa buhay namin. That we pray, Lord God, that your blessings be with us in all aspects of our lives, Lord God. Kabayan niyo po kami. And I pray the blessings of the Father and of the Son and of the Holy Spirit be upon us. And this we pray, Lord God, na kayo po ang siya gumabay sa amin
sa buong linggo. Sa muli namin pagsasama-sama sa susunod na linggo as we worship you. In Jesus' name, our Lord, we pray. Amen. God bless po sa mga. Hindi na tayo tuloy, alis ako eh. Pupunta ako ng pang mamaya. Sa ano na lang sasabihan kita, kasi alis ako mamaya, ha? Na ano mo na ba si pamilya sa pamilya? Sabi niya kahapon, alis siya ngayon. Kasi nakuha niya na yung pera yata. Pabiriya niyo sa perang pinadala mo, Pastor eh. Bakit ano ba nangyari? Ibang number yung binigay nila sa'yo eh. Malayo. Ah, gano'n?